Panandali naman tayo magbabasa sa James chapter 1 verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Ibig sabihin nun, ang ibig sabihin po nun ay sabi ng Panginoon, kung ano man yung mga pinagdaraanan natin mga pagsubok sa buhay, sabi niya dito, count it all joy. Lalo na kung ikaw nabubuhay na Anaday. nabubuhay ka na ikaw ay nakapagdesisyon na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya lahat ng trials may reason yon. Lahat ng trials mayroong purpose. Kaya ang importante lamang is kung ikaw ay yung buhay mo nakaangkla sa Panginoong Hesus, kahit anong trials yan, kahit anong pagsubok yan, kakayanin at kakayanin mo. Bakit? Sapagkat ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo at siya magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ngayon, kapag hindi mo pa sigurado po yun, yun lang po. Ang pwede mo lang gawin is, number one, uh, tiyakin natin sa harapan natin na tayo ay makasalanan, tanggapin si Jesus sa buhay natin, maging personal na mandirigtas, at siya nang bahala sa ating buhay from there on. Okay, it's not going to be a perfect life, pero it's going to be an interesting life kasama ang Diyos. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa inyong palaala na anumang pagsubok namin pong daraanan sa buhay, kayo po ay mayroon pong kadahilanan at hayaan mo lamang po, Diyos, na yung loobin po ang siyang maganap para sa amin. Lord, para sa araw na ito, sa aming patuloy na pagtatalakay ng mga bagay na may kinalaman sa DOH Massage Licensure Examinations, hinihiling po namin, Panginoon, buksan mo ang aming puso at isipan upang tunay nga na maunawaan namin ang lahat ng mga talakayin, Panginoon. Maraming maraming salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Now, tuloy tayo sa ating discussion para sa araw na ito and siguro magkakaroon lang tayo ng kaunting rundown doon sa ating napag-usapan kahapon. No? Kung maalala po ninyo, yung we discussed about the fundamental bandang looban na po ito ng ating pong manual. Kasi po, tulad ng binabanggit po natin, sinisika po natin na bigyan ng kaunting logical arrangement yung ating training, no? Yung ating, yung ating discussion based dito sa manual po ng DOH. Kaya po tayo nakatalon po tayo agad sa page 116 to 142 ng ating manual. Now, if you would like to have a copy or have a reference sa ating discussion, pwede nyo silipin sa ating website. Pwede nyo pong kung masilip nyo po doon sa site regarding sa course and then yung 2024 LMT training program, andun po nakalagay po doon yung ating pong PDF file ng ating pong training manual. Okay. Ngayon, review po kasi napag-usapan na natin kahapon, 'di ba? Sinabi natin ang purpose ng ating pagsasanay ay para magkaroon tayo ng kaunawaan patungkol sa kasaysayan ng pagmamasahe mula doon sa kinauna-unahang panahon hanggang sa kasalukuyan, and then magkaroon tayo ng appreciation later on regarding doon sa mga effects ng massage therapy, mga indications and contraindications, and then magkaroon din tayo panghuli ng kaunawaan kung ano ang ano ang distinction ng sinasabi nating wellness massage as against doon sa therapeutic massage. Okay. Kasi may kaunting confusion po roon kung ano po yung yung wellness massage at ano din naman po yung tinatawag na therapeutic massage. So, yun po yung sisikapin natin na magkaroon tayo ng kaunawaan, no, para malaking tulong po ito sa atin bilang mga massage therapists. Okay, tuloy tayo. Definition of terms, napag-usapan na natin, Ayurveda, ano yung saan po ito nagmula, no? Napag-usapan din natin yung kahapon yung ika nga natin yung contraindications as against doon sa indication. What healing is all about, yung transformative process of regaining and attaining a good health once again. And then, of course, yung salitang indication, ang ibig sabihin po noon, kung saan po sa pagmamasahe, indicated ang masahe, kung kailan po siya nire-recommend ayon po sa ating kagawaran ng pangkalusugan. And then the meaning of massage, diba? Sabi natin, it's a healing method that encompasses a variety of techniques, no? Primarily, really, dito ako nabubulo lagi sa primarily utilizing the hands, fingers, forearms,
elbows, knees, and feet. Okay. So, ang sumunod naman, yan. Kung sinabi natin kanina, rundown lang po ito sa discussion natin kahapon. Massage derives from the Arabic word. Marami po sa mga pinagmulang root word na possible pinagmulan ng salita pong massage. No? Mayroon po tayong Arabic word na masa and so on and so forth. And then we also discussed about the miscellaneous effect. No? Pag sinabi natin miscellaneous effect, ito yung effect ng masahe as a, parang parang ano to, no? Parang um, ikang effect ito na maliban doon sa psychological, physiological effect, no? Yung effect sa katawan ng tao na minamasahe natin, and then yung ito yung nga yung physiological effect pertaining to the bodily effects sa bodily functions ng mga pasyente. What else? And then shiatsu, napag-usapan natin shi meaning finger, atsu meaning pressure. Ito po ay galing sa Japan. And then of course, we have also discussed about the TCM, the traditional Chinese medicine. Ito na ay, as the word itself says, ito ay galing po sa China. Okay. Ngayon, tingnan naman po natin, tunghayan natin yung history ng masahe. No? Ang sa ating pagtatalakay, ito yung brief lang po. No? Maigsi lamang po, no? Pagkakaroon lamang po natin ng glimpse, no? Ng ideya kung ano po ang evolution. Ika nga kung saan po nagsimula po yung masahe. Ang tulad po nabanggit po natin kahapon, ang pangunahin po dyan yung sa India, yung Ayurvedic medicine. Ito ay nagsimula sa India around 3,000 years ago. At halos kapareha po ng ating TCM, ng traditional Chinese medicine, na nagkaroon po siya ng pagdami po nung kapanahunan po ni Huang Nijing. Huang Di Nijing. Ang hirap bigkasin, ano? Nung nagkaroon po siya ng kasulatan, yung ika nga, yung The Yellow Emperor's Inner Canon. Ito po yung parang pinagmulan po ng konsepto ng traditional Chinese medicine. And then ang sumunod naman ay iyon, naging established din po ang masahe doon sa Japan, no? Sometime in the 6th century. Ito na po, later part na po after death, it was influenced by various techniques and practices from different cultures. So mixture na po ito, no, yung sa Japan. Probably ito, well, of course, notably galing ito sa China, and then probably may mga na-incorporate po yung Ayurvedic in somewhere, and then nagkaroon po tayo ng Japanese shiatsu. Gusto ko lang magkaroon ng kaunting side comment. Sa Japan, ulitin ko po katulad na nabanggit ko na sa nakalipas na klase, nabanggit ko na ang shiatsu ng Japan ay malayong-malayo sa shiatsu ng Pilipinas. Bakit po ba? Kasi po sa Japan, ang shiatsu is more on therapeutic, no? More on ano po siya, more on para paano maibsan, no, magkaroon ng kagalingan yung mga karamdaman ng mga pasyente. Whereas sa atin po sa Pilipinas, aywan ko lang po kung napapansin niyo po na ang shiatsu sa Pilipinas is more into the relaxation side. No, nasa wellness side yung ating shiatsu. I don't know if you noticed that. Okay? So, yun po yung pagkakaiba po nung dalawa ng shiatsu na nasa Japan at yung shiatsu na sa Pilipinas. At ang sumunod naman ay of course lumaganap din po yung konsepto ng masahe na pinalaganap ni ika nga nung si Hippocrates, no, yung the father of the Western medicine. Siya po ay nagpopularize po ng yan na yun po yung sinasabi po natin na mainstream medicine sa kasalukuyan. Ano po, scientific po yung kanyang kaparaanan ng pagpapagaling. Kapansin-pansin na binigyan din po niya ng diin ang kahalagahan po ng pagmamasahe para po sa pagdulot ng kagalingan ng ating mga clients. Okay? And then here we come sa modern era. Yun, banggit natin kahapon, si Per Henrik Ling. Si Per Henrik Ling, hindi po siya Chinese. Siya po ay Swedish. No? He's a Swedish physiologist and gymnastics instructor na nag-introduce po ng Ling system. Ano ibig sabihin ng Ling system na kanyang pinalaganap ng kapanahunan niya? Ito ay kaparaanan ng, well, of course, dahil sa kanyang pagtuturo marahil ng gymnastics, naramdaman niya, napansin niya yung mga estudyante niya ay nagkakaroon ng iba't ibang sa Bisaya ang tawag namin diyan pamaol, no?
yung pananakit ng mga buto, ang mga muscles, yung gano'n, no? So, gumawa siya ng sistema. Kaya yung sistema na yun na po yung sinasabi po natin sa ngayon, sa kasalukuyan, yung Swedish massage. Ngayon, meron naman siyang isang mama na tumulong din, no, na magkaroon po ng ano, na lumaganap yung masahe sa kapanahunan natin, no. Ang pangalan po niya si Dr. Johan Mesger. And as we have discussed yesterday, Johan Mesger is a Dutch physician at siya ay naging kilalang kilala sapagkat yung mga strokes na itinuturo po ni Per Henrik Ning nung kanyang kapanahunan ay binigyan na po ni Dr. Mesger ng mga katawagan. Yan, no? May mga pangalan na po siyang nilagay, no? Halimbawa po, pag dating po sa long stroke, sabi po niya, ang tawag natin diyan dapat ay effleurage, no? From the French word effleur, no? Ibig sabihin po noon long broad strokes. Ganun po 'yon. And then katulad din po ng Petrisage. Pag sinabi natin yung Petrisage, mayroong kneading, mayroong lifting, may squeezing of the muscles at ito naman ang root word niya ay Petrier, no? Mula sa French word na nagsasabing po ito ay mayroon pong lifting and squeezing of the muscles. And of course, taputment, no? Taputment, there's some meron akong naririnig dati ang tawag daw ang pronunciation day tapuma, no? I don't know which is which, pero karamihan naririnig ko po ang pronunciation ay taputment. Okay? So mayroon pong tapping, mayroon pong hacking, yung gano'n, no? So ngayon po, diyan po naging notable si Dr. Johan Mesger. Kaya nagkaroon na ng forma, no, yung masahe sa kasalukuyan. Ngayon sa Philippine setting, nung taong 1975, ang dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos ay nag-issue po ng PD 856, no? Ito po yung kilala bilang Code of Sanitation at nakapaloob doon sa Code of Sanitation na yan, sa Republic Act na yan, yung about massage, no? Ito yung makikita natin sa Section 13 ng Code of Sanitation na yan, no? Ang pamagat po noon ay massage and sauna bath establishments. And then ayan, sumunod na rin po sometime in 2010, ang DOH po ay nagpalabas, no, kasi medyo hindi masyado malinaw yung paano i-implement po yung PD 856 na yon, kaya medyo na late ng konti kasi sometime in 2010 ang DOH po, ang Kagawaran ng Pangkalusugan, ay naglabas po ng Administrative Order 2010-0034. Okay? Nung 2008 naglabas po sila ng AO din, but it has something to do with the ano po, yung mga about the creation, about the accreditation of institutions. Pero pagdating po sa 2010-0034, ito naman po ay patungkol doon sa pagkakaroon ng linaw regarding doon sa ano yung mga patakaran ng pagkakaroon din siya, ano yung mga training, yung mga gano'n, no? Ano yung mga 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 batayan na kung pwedeng tanggalan ng lisensya ang isang massage therapist, no. So may mga ganun po, no. And we will be tackling on that in the coming days. Pag-usapan natin yung detalye na yon. And then yan, tulad ng nabanggit natin din kahapon, ang pinaka-highlight sa tingin ko, ang pinaka-highlight po ng AO 2010-0034 ay yung Section 5 na nagsasaad na no one is allowed to practice the massage profession. Ito po yung ayon po sa AO 2010-0034, no one is allowed to practice the massage as a profession unless he or she is a holder. Siya po ay may pinanghawakan po siyang valid certificate of registration. Yan. Valid of certificate 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 of Registration. Okay, COR. Ayun po, yun po yung pagka may hawak-hawak na po tayo na nun, ibig sabihin nun tayo po ay licensed, no? Tayo po ay lisensyado na po at tayo po ay may karapatan na pong practice mag-practice ng ating gawain bilang mga massage therapist. Okay. So, ayun po 'yon. Kaya ngayon tutungo na tayo ngayon sa mga effect na masahe, no? Kaya ayun, tulad ng nabanggit natin, may dalawang uri ng effect. Mayroong physiological, mayroong psychological. Yung psychological at miscellaneous almost pareho po 'yon. Ibig sabihin po noon, ito yung epekto ng pagmamasahe na ah, parang kaakibat lang po doon sa physical na benepisyo ng pagmamasahe. Ngayon,
Ano yung una? Tingnan po na natin sa physiological effect doon sa circulatory system, no? So kung later sa pag-aaral po natin, lalo na kung si Doc Weng na mag-handle, ay pag-uusapan natin yung mga iba't ibang mga organ systems, no? Iba't ibang mga organs ng katawan ng tao and ang kanyang mga functions. Pero dito po pag-usapan lang po natin yung epekto ng pagmamasahe doon sa aspeto po ng circulatory system. So pag sinabi natin circulatory system, ito ay may kinalaman po sa pagdaloy po ng dugo, no? At pag-expel po pag-expel po, pagdaloy po ng oxygen and then pag-expel po ng carbon dioxide. Ayan. So mga benepisyo po niyan, titingnan lang po natin. You don't have to memorize all this, pero at least mayroon tayong ika nga working knowledge, no? So number one, nagda-dilate po yung mga blood vessels. Pag ano pong ibig sabihin ng nagda-dilate? Pag nagmamasahe po tayo, nagkakaroon ng po ng pagluwag, no, ng pagluwag ng mga ng mga daluyan po, tagusan po ng mga ng dugo, no. So yun po yung unang nagagawa po noon, at kaakibat po ng pagkakaroon po ng pagluwag po ng pagdaloy ng dugo ay nagkakaroon po ng kagandahan po, ng kaayusan po ng pag-circulate ng dugo, no, ng dugo doon sa ating sistema ng katawan. At of course, kasama na rin po doon kapag yun nga, pag nag-dilate na siya, gumanda na yung circulation, natural bumababa yung blood pressure, no? Yung BP at yung pressure ng blood pressure ika nga, no? So ang average o ang normal na blood pressure, if we have to recall, is 120/80 or 90, no? So depende po yan sa edad po ng tao, but doon po naglalaro po yan. But later on malalaman din po natin, bawat tao po may kanya-kanya po siyang pinaka ika nga yung kanyang benchmark ng kanyang blood pressure, no? So ayun, at ang sumunod po noon yung pag-replenish. Pag ibig sabihin ng replenish ay nagkakaroon po ng malayang pagdaloy po ng mga masustansyang pagkain o mga masustansyang yung mga nutrients na kinakailangan ng ating katawan. Okay? So, yun po. But essentially po, basta pagka nagmamasahe, tulad sinabi po natin, na-mention ko po sa inyo kahapon na ang masahe po, ang Swedish massage, ayon po doon sa konsepto po ni Per Henrik Ling, ay ito po ay patungo po doon sa puso, no? Kaya nga nagkakaroon po ng yun sinasabi natin kanina, nagkakaroon po ng magandang pagdaloy ng dugo sa katawan ng tao. Ayan. At ang sumunod naman, ayan, karugtong po doon kasi kanina, nutrients, no? Ito naman, pag ito yung panlima, makikita natin yung pag-expel, no? Pag-remove, pagtapon, pag-alis ng mga waste materials, no? So may mga ano yan, may mga ika nga sa katawan natin, may mga basura na po yan habang tumatakbo. Parang sasakyan po, di po ba? Ginamitan natin ng gasolina, tumatakbo po yan, pero at the end, lumalabas po yung mga usok. Yun po yung mga waste products. So, ganun din po sa larangan po ng pagmamasahe. And then, ayan, no, reduces heart and pulse rate. So, nagno-normalize po yung pulse rates, no, yung sa ating katawan. And then, yan, tutungo naman po tayo sa isang sistema din po ng katawan na para din po siyang circulatory system. Ang tawag po dito ay lymphatic system. Okay? So sa kanila natin himay-himayin po kung ano po yung mga systems na yun po, no? Pero tinalang po natin, ang ating purpose sa ngayon ay magkaroon lang tayo ng ideya kung ano po ang nagagawa ng masahe. Yung ginagawa nating masahe sa ating mga client. Okay? Number one po, under sa lymphatic system, improves lymph circulation. So makikita nyo po rito, yan, ang dami po niyan, mga kulani po yan, no? Yan po yun. Di ba kung meron tayong mga sugat, napapansin po ninyo, nagkakaroon tayo ng kulani, nararamdaman natin parang merong somewhere dun sa armpit natin, sa ating ano yan, sa singit po natin, yan po ay nagfa-function po yung lymph. Ito po yung lymph po na yan ay siyang tumutulong po na gapiin ang mga harmful microorganisms. Di ba? Later malalaman natin na mayroon pong mga good bacteria at mayroon pong mga bad bacteria, no? So may mga organisms po na harmful, may mga organisms na friendly sa katawan ng tao. Dito po makikita natin, pag maayos yung masahe natin, ito nakakatulong po siyang mag-improve, no? Gaganda po ang sirkulasyon ng lymph, no, na siya pong gumagapi ng mga harmful microorganisms. Okay, pangalawa naman ay nagre-reduce ng edema.
Ang ibig sabihin po ng edema, ito po yung pamamanas, no? Yung pamamanas. Kasi yung edema ay accumulation po yun ng mga ano yan, mga liquid na hindi po nagkakaroon po ng ano ng maayos na circulation, no? So, dito po pagka maayos yung masahe, there you go, no? Maayos po, nagkakaroon po ng pag-reduce ng edema, and then kaakibat din po ng pag-reduce ng edema ay gumagaan din po, no? Kasi po, 'di ba na-eliminate na yung mga liquid na 'yan, so nagkakaroon po ng ano po ng pagbaba po ng bigat ng ating mga pasyente. Okay? So, there you are. Ito na tayo ngayon sa integumentary system, no? Ano yung ibig sabihin ng integumentary system? Ika nga ito yung maituturing po na pinakamalaking organ system sa katawan ng tao. Okay? Ito yung ating balat, no, na nakabalot po sa ating katawan. Ano pong nagagawa ng masahe? Ang nagagawa ng ating pagmamasahe sa client natin ay nakakatulong po siya na magkaroon po ng pag-increase ng skin temperature, no? So ang nagagawa po noon ibig sabihin po noon nababawasan po ika nga yung stress. And then na-improve po yung condition ng balat, no, ng ating pasyente. Ito ay sa kadahilanan ng pag-stimulate po ng oil glands, no? So yung oil glands na yan ay po lalo na kung mainit yung panahon, siya po ay nagno-neutralize, no, ng init na yan sa katawan ng ating pasyente. Okay? And then of course dahil sa pag-stimulate ng oil glands nagkaroon na po ng pagbabawas po ng panunuyo ng balat. Ayan. Okay? And then, tuloy naman po tayo. Nandito naman po tayo sa nervous system. Okay, ito yung sistema ng nerbiyos. Okay. So anong nagagawa ng masahe? Number one, yun, reduces stress and anxiety. Naiibsan yung ano, yung paging balisa ng ating mga clients, no, yung kawalan ng ano ng ang tawag noon yung nakakawalan ng focus, no? So, yun, no, naiibsan po yun. Nagkakaroon po siya ng kakayahang maging relax at ang kanyang ika nga yung beta wave activity kasi yung pag sinabi nating beta wave hindi beta beta wave okay ano po yung parang hyper yung tao no pagka mayroon po siyang ano ayan doon sinabi natin kanina yung beta wave kasi yun yung nagbibigay ng ano ng yung tendency ng tao na maging hyper no yung active siya no kaya sa masahe po na medyo nagbabawas po ng konti kaya madali pong makatulog yung pasyente po natin. And then ang sumunod naman yung delta wave. Ang opposite ng beta is the delta wave. Yung delta wave naman ay yun yung nag-i-induce ng tao para makatulog no magkaroon siya ng malalimang kapahingahan, no? Yun po yun, nakakatulong po yun. Kaya ang hagot po natin, lalo yung gamit po natin na efflorage. And then, na-activate po yung sensory receptors. Ano yung ibig sabihin po nun? Later on, when we study deeply on this, makipapansin po natin na ang ating balat po, ang ating katawan ay punong-puno po yan no, ng mga sensory receptors. And ang masahe po ay nakakatulong po para manumbalik po yung kasiglahan po ng sensory receptors na yan na siyang nagbibigay agad ng reaction, no? Nagsisend ng message sa ating utak kung ano yung ating gagawin given a certain condition. Halimbawa, kung ikaw ay napahawak sa isang mainit na object, di ba? Pagka highly active yung ating sensory receptors, mabilis yung reaction, no? Mabilis yung galaw. Pero kapag ano na masasabi natin na medyo matumal na yung pag-function ng ating sensory receptors, medyo matumal din yung mabagal yung ating reaction given that kind of a condition. Okay. So sunod na benefit ng masahe ay ito yung sa endocrine system. Okay? So pag pinag-usapan naman yung endocrine system ito ay may kinalaman doon sa mga iba't ibang mga ang tawag chemicals na pinuproduce ng ating katawan, no? So number one na benepisyo ng pagmamasahin ay nagkakaroon po ng pagtaas ng dopamine level, no? Ang dopamine ay isang uri ng chemical po yan na nagbabawas po, na tumutulong po sa mababawasan po yung stress level ng isang tao, yung kanyang pakiramdam ng depression. At ang sumunod naman ay ito naman po, tumataas din po ay yung serotonin naman po, no? Yung serotonin na chemical na nasa katawan ng tao, na pinuproduce ng katawan ng tao ay siya po yung ating parang pinaka-pain reliever, no? So, yun po, no? Ibig sabihin po, gumaano siya yung kanyang
tolerance to pain ay medyo tumataas, umaangat. Okay? And then of course kung ang serotonin level ay tumataas, hindi na muna kailangan pang uminom ng mga sandamakmak na mga analgesic, no? Ng mga pain relievers. Okay, so yan po sa bahagi po ng endocrine system. And then tutungo naman po tayo ngayon, ano ba epekto ng pagmamasahe doon sa muscular system, no? Sa muscle ng ating mga clients. Okay, lalo na kung yung client po natin ay muscular, no, athletic, ika nga, no. Number one, ang nagagawa po ng masahe ay iniibsan niya yung muscular tension. Okay? So ibig sabihin po ng ano nun minsan kasi pagka-hectic yung ating physical activity, medyan nagkakaroon po ng pagbatak ng ating mga muscles, no? So ganun po 'yon. Naiibsan po yung tension na 'yon, no? And then of course, kapag 'yun ay nangyari, ang kasunod na rin po 'yun, marirelax po yung mga muscles. Okay, pag na-relax po yung muscles, then there you go. Nai-improve din po yung naiibsan din po yung pagkahapo, no? Yung soreness ika nga ng mga muscles natin ng ating client, and then kasama din po doon yung sinasabi po na separation po ng mga muscle fibers. Isang reason according to experts kung bakit nagkakaroon tayo ng mga muscle tensions na mga yan is because of the nagkakaroon po ng pagkabuhol-buhol ng mga muscle tissues, no? So yun, pagka minasahe natin na maayos yung ating client, yun po, medyo nagkakaroon po ng pag-normalize, no? Panunumbalik ng kasiglahan ng mga muscles na yan. And then, ang sumunod naman ay pag-increase ng ika nga ng range of motion. Pag sinabi nating range of motion, ang pinag-usapan po dyan ay yung ability, yung kakayahan ng katawan na iunat, no? Iikot yung kanyang mga extremities, no? Yung upper extremities, lower extremities, no? So, yun po yung nagagawa po ng ating pagmamasahe. The next one, well, karugtong po niyan, improves balance and posture. Ayan, no? So, given all this development, no, ng ating pagmamasahe, gumaganda po ang tayo, no? Ang pagbabalanse po ng tao, no, sa kanyang katawan. And then, ayan, increases flexibility, madali siyang kumilos, madali siyang gumalaw. And then ang mga mahihinang mga muscle pulse ay nagkakaroon po ng toning, no? Medyo nanunumbalik po yung kanyang kasiglahan. Okay. So tuloy po tayo. Ngayon naman po sa respiratory system, ito naman po yung sistema ng paghinga. Okay, pag sinabi nating respiratory system at nagmasahe po tayo na maayos, minasahe natin na maayos yung client natin, ay nakakatulong po siya na mabawasan yung respiratory rate. Kung ang kanyang, by the way, pag sinabi nating respiratory rate, ang average ay 15 to 20 CPM. Anong ibig sabihin ng CPM? Ibig sabihin ng CPM ay cycle per minute, no? Sa isang minuto, ilang beses po siyang huminga ng malalim at ang tawag doon, huminga at nag-inhale at nag-exhale, no? Yun po yung bilang po no. And later on we will teach you how to do that kasi bahagi po yan ng ating vital signs taking. So sa madalit sabi, ang masahe nakakatulong po siyang maibsan po yung respiratory rate na yan, no. Normally pagka ang tao ay nasa isang stressful situation, mabilis po yung kanyang yung CPM po niya, mabilis po 'yon. Pero pagka namasahe na masarap, nababawasan po. Okay? And then tumutulong din po siya ma-strengthen yung respiratory muscles. Ito yung muscles na matatagpuan dito sa ating dibdib, no? Yung tumutulong sa paghinga po natin na maayos. And then sumunod po ay naiibsan din po yung asthma attack. Asthma. Oh, sorry, may mali yung spelling natin. So naiibsan po yung asthma attack na yan, and then ang sumunod din po ay nagkakaroon po ng pagtaas, no, ng kakayahan na ma-discharge yung mga phlegm, no, na nandito sa bagan ng ating client. Okay. So sumunod naman po, digestive system. Talagang grabe pala, no? Kung titingnan mo, talagang massive yung benefit na makukuha ng client natin, no, sa pagmamasahe. Kung titingnan natin, napaka cost effective. Pag sinabing cost effective, at just a few pesos,
pesos, ito na, no? Napakaraming benepisyo na maaaring matanggap yung ating client. Kaya sabi ko nga lagi sa mga estudyante, it pays to know what you are doing, no? It pays to know everything about what we are doing para pag kayo nakipag-usap sa client natin at marami siyang tanong, madali niyo ma-explain, no? Madali niyo maipaliwanag, and then magkakaroon siya ng ng tiwala sa atin na yung ginagawa natin ay talagang maayos, no? Kasi inaral natin. Okay. Now going to the GSF system, kapag minasa yung client, ano yung unang napapansin at na kapuna-puna? Number one is nagkakaroon po na improvement ng evacuation of the colon. Ano yung colon? No? Kung maalala po ninyo si Pangulong Cory Aquino, 'di ba, namatay siya because of colon cancer. Alam niyo ba 'yon? No? Yun daw yung ika nga sakit, sabi biru-biruan lang po na yun daw ang sakit ng mga mayaman. Bakit kamo? Kasi yung mga taong mahilig sa karne, yun, watch out mga kasama, mga kapatid, no? Kung kayo ay mahilig sa karne, no? Lalo na kung nagkakaroon na tayo ng edad. Kasama na ko ron. Iwas-iwas po sa karne. Alam niyo po kasi mahirap kasi ang i-digest, no? And then of course, sabi nga ng iba, marami daw mga kaakibat ng mga diseases po 'yan, no? Kaya 'yun po. But even then kapag ka regular yung massage, sabi nga ng mga experts, tumutulong po siya pala, no? Pagandahin po yung pagdaloy po yung pag-remove ng mga toxic materials na sa ating digestive system, particularly sa colon. Okay? Relieves constipation. Yun, no? Pagka sinabi nga natin na stress yung isang tao, may mga instances po na hindi po siya makadumi, no? Yung pagdudumi, araw-araw po yan. Tuwing umaga po yan, no? Kapag hindi po naganap yan, ito na, no? Magkakaroon po ng accumulation of the toxic materials sa ating katawan, and it could cause poisoning, no? So, yun po, yung masahe po natin, nakakatulong po yun, ma-relieve po yung ganong klaseng condition. Ang sumunod naman ay kakaroon po ng relief sa colic, no? Ano yung colic? Yung intestinal gas, no? Yung mga anak po natin minsan di man nagkakaroon ganong klaseng pakiramdam, no? Kaya yung banayad na pagmamasahe na yan, kapatid, nakakatulong po yan para ma-relieve po yung intestinal gas na sinasabi, yung colic na sinasabi. Okay, sunod tayo sa urinary. Ito naman yung sistema ng pag-ihi, no? Pag-ihi. Sabi rito, pag maganda yung masahe, nakakatulong po ang masahe sa pag-increase ng urine output, no? Mabilisan po yung yung pag-release po ng mga ihi natin, and then nagkakaroon po na excretion, improvement na excretion ng metabolic wastes, no? Ah, once in a while maririnig po yan natin yung term na metabolism, metabolic, yung ganon. Ang ibig sabihin lang po nun, yung salitang metabolic ay ito ay may kinalaman doon sa pagproseso ng pagkain kinakain natin into what? Energy, no? Or into kalakasan. Kaya, but however, may mga residue po yan, no? Pag sinabi nating residue, mayroon po siyang mga wastes, mayroon po siyang eliminate na mga basura, no? Kaya, yung ating pagmamasay nakakatulong po doon sa pag-remove ng mga metabolic materials na yan, ika nga. Yan, panghuli na pala yun, urinary system. Nawala na tayo. Urinary system, no? So makikita natin doon na yun na po, no? Ang daming benefit, no? Ulitin natin. Pagdating sa katawan ng tao, andyan na po yung benefit doon sa skin natin, sa mga muscles natin, na mga benepisyo doon sa urinary system, digestive system, no? Halos lahat ng parte ng katawan natin. Ang hindi ko lang na ano doon is yung skeletal system, no? Hindi na-mention po ng DOH regarding po doon sa skeletal system kung ano po yung kanyang benefit. Okay. So, tuloy po tayo. Let's take a look to the next slide that we have here. Let's have a short break for a while. Hanapin ko muna yung material. Okay, while I'm looking at the next slide natin, paki-ano niyo po if you have anything in mind na gusto niyo mayroon ba kayong katanungan? Sige, bigyan ko po kayo ng at least mga 2 minutes. Meron ba kayong gusto i-clarify doon sa ating discussion about the benefit, no, ng massage doon sa aspeto po ng physiological? Anyone? Angie, Angeline, okay na tayo?
Ayan, okay naman tayo, no? Ayan, sila ni Jessamay, wala naman tanong. Abigail, okay na po tayo? Okay, very good, no? So, actually na pag-usapan na natin yung iba kahapon, lang natin, nire-rehash lang natin for today, no? Let's take a look at the next slide for a while. Okay. So ano po 'yun? Katulad ng banggit natin kanina, ito po yung nasa bandang ano po, aspeto po ng kaisipan ng tao na po na epekto po ng masahe or sometimes called as the miscellaneous effect of massage. Okay, ano po yung una? Mapapansin po natin dito po ang una pong effect sa bahagi po ng ng psychological is ito ay yes, tulad na banggit natin, ito ay may kinalaman sa kaisipan ng tao, sa kanyang emotional well-being. Now, meron lang, hindi naman karamihan, pero mahalaga mapansin po natin kung ano po yun. Number one is the reduction of the fatigue and increase the vigor ng tao. Uh, Bandang ano po yan, no? Very thin line po yung sinasabi po natin na effect po niyan na maipabilang po sa psychological because nandun din po sa nervous nervous system, no, na benefit, no? Reduction of the fatigue and nagkakaroon po siya ng kasiglahan. And then yung kanyang sleeping pattern, no? Yung kanyang panahon ng pagtulog ay mas gumaganda, no? Yan po yung karamihan po na madalas minumungkay po ng mga doktor kapag ang patient po ay dumadaan po sa stage o sa situation na siya ay insomniac, no? Mayroon po siyang insomnia, no? So yun po, ang masahe po ay nakakatulong po para ma-improve yung blood circulation, yung kapahingahan ng pasyente po natin. At ang sumunod naman ay nagkakaroon siya ng magandang mood, no? Wala pa ako nakitang tao na after having a good massage nakasimangot. No? Halos lahat po ng binasahin natin, no, parang lalo na kung maayos po yung ating pag-execute ng mga iba't ibang mga strokes, no, yung pagtimpla po natin ng mga strokes na yan talagang napapasarap yung tulog ng tao at nare-relax, no, gumaganda. Madalas ko ang kinikwento na minsan may mga, 'di ba, pagka tayo ay nasa spa setting po tayo, ang kadalasang pumapasok sa spa natin, lagi nating pakaisipin na sila ay may mga pinagdaraanan yan. Maaring physically ano na yan, no? Tired na yan or maraming maraming karamdaman yan, no? May mga depression, yung mga kung ano-ano, no? Gusto lang nila mag-wind up. Yung gano'n. Gusto nila mag-relax. Kaya yung tulad nung nabanggit ko kamakailan, gumawa ako ng report na doon sa aking pagsasalita doon sa sangguniang bayan ng Ipil, sa Ipil. ah, binanggit ko po doon, ang mga Filipino ngayon tumataas yung disposable income. Ito ay supported by facts, no? Tumataas ang disposable income ng mga Filipino. At yan ang dahilan kung bakit sila ay may extra money para sa mga bagay katulad ng massage. Okay? Nung araw kasi, aywan ko lang kung napapansin nyo, yung nung araw kasi pag sinabing massage, dalawa lang yung pwedeng isipin ng tao eh. I don't know if you noticed that, no? Pagka sinabing massage, ah, extra service. Di ba? Ganon yun no? Ganon yung laro nung araw, no? Lalo na nung usong-uso pa yung mga sauna bath na yan, no? Kasi sa totoong buhay, nung nasa Quezon City pa ako, ay naging curious pa ako ng mga ganon. ah Pinasok ko po, no? Pumasok po ako doon sa mga ganun, nakita ko po talaga iba yung setup niya, no? Medyo nakakatakot ng konti, no? Kasi ano yan papaliguan mo yung client mo, 'di ba? Sasabunan mo siya, yung ganun. Tapos yung nagsasabon nababasa din, 'di ba? Yung ganun, no? Sa Pasay, meron tayong naging estudyante doon sa Pasay na nag-training po sila. Inimbitahan po nila ako roon at napunta po ako sa kanilang sauna. May ilan-ilan na lang po sa Manila may mga sauna establishments Ganun po, no? Nakaputi po yung mga sauna attendants. Puti po siya, naka-short pa ng puti. Yung ganun, no? Pasikipan pa ng short. Di ba? Hindi naman siguro pwede yung maluwag na short na yung mga puruntong na short. Hindi pwede yun, di ba? Pasikipan ng short. Yun nga ang sinasabi natin, no? Kapag nagsona, ayan na yun, no? Papaliguan mo yan, yung ganun-ganon. Tapos, didiretso doon minsan yung nagsona, yung attendant na yun, siya pa yung magmamasahe, no? Yun yung mga ganun. Kaya makikita natin minsan na
medyo yung demarcation line ng legit na masahe tsaka yung something else is manipis na manipis, no? Ayan. Kaya yun. Ba't ako napunta doon? Okay. Okay. So, ang idea ko lang naman is ganito ha. Ang description ko ng mga client natin kapag pumapasok sa spa ay sila ay mukhang ano, mukha silang pasas, no? Ganun-ganun yung mga mukha. Mukhang pasas po yan, kapatid. Ganun-ganun yan, no? Pero kapag ka namasahe na maayos, no? Halimbawa, yan si Desiree or si Che, no? Minasahe niya na maayos 'yon. Aba, yung hagod na masarap, yung ganun ay nagbibigay ng ano, ng relaxation. Kaya si client pagpasok na mukhang pasas, paglabas niya mukhang ubas, no? Talagang ano na, no? Ang sarap-sarap na ang sarap-sarap ng kanyang pakiramdam. Okay? So, dagdagan ko lang ng konti, no? Dagdagan ko lang ng konti. Mayroong kwento po, I don't know if this is true, pero just to illustrate kung gaano yung effect ng masahe, meron na isang mama gusto na magpakamatay, no? Talagang nandun na siya, no? Tatalo na dun sa ano sa element 30-story building. Talagang hindi ka mabubuhay noon, di ba? 30-story ba naman yung taas noon? Talagang ano, manapadaan yung massage therapist, no? Nahawa, sabi ng massage therapist, sir, sandali po. Anong gagawin nyo? Hindi, magpapakamatay na ako. Ayun, magpapakamatay na ako. Walang kwenta yung buhay. Ayun. Ano sinabi ng therapist? Sabi niya, sir, pwede ba bigyan mo lang ako ng isang oras? Isang oras lang. Akong bahala sa iyo. Sumunod ka lang sa akin, isang oras lang po. Ayan. Bakit? Anong gagawin mo? Ayan. Bibigyan kita ng masahe. Ayan. Di ba? Ayun, minasahe po yung mama, no? Minasahe po yung mama. Of course, doon sa ano, no, sa massage sa spa, hindi naman pwede doon sa gilid-gilid lang, no? Minasahe na minasahe. After 1 hour, alam niyo po, nagbago yung isip ng mama. Oh, anong sabi ng mama? Ne, masarap pala mabuhay, no? Ayun po, no? Kaya hindi ka taka-taka na minsan may mga tao, no? Ako naririnig ko 'yan. Ilang taon ako sa larangan ng pagmamasahe, no? Since 2001, nagsimula pa ako no sa Japan hanggang sa ngayon, no? Ah, wala akong narinig o napansin ng mga tao na pagkatapos ng magandang masahe, talagang ano pa rin, ganun pa rin yung estado niya, no? Talagang gumaganda yung countenance ng tao. Ayun po, kaya maraming tao, yun nga, tulad na banggit ko kanina, di paulit-ulit na nagpamamasahe, kung pwede araw-araw. Ayun po, no? Ang tanong minsan ng mga estudyante, sir, pwede bang masahin yung client namin araw-araw? Well, kung habol mo ay pera, pwede. Pero kung concern ka sa kalusugan ng client, hindi pwede. No? Kasi para yung bodybuilding, para yung nagwe-weights, no? Kailangan ng rest ng katawan, interval yan kahit na isang araw. No? 24 hours of rest. Kailangan po yun. Ganon din sa masahe. Kasi pag minasahe mo yan, siyempre nagkakaroon po ng ano po yan, no? Ng effect doon sa mga sa cells, no? Doon sa cellular level, no? So, it takes time also para magkaroon po ng healing, ika nga. Kasi nabi-break po yung mga cells minsan. So, ganun po yun. Kaya, ayun, ang aking suggestion lang is do not recommend na everyday. No? It will not help. No? Malalamog lang yung client natin. Maganda po yung mga every other day, kung kaya ng budget, or kung hindi naman, kahit na once a week. No? That will do. Maganda po siyang ika nga, alternative natin doon sa mga mamahaling mga gamot, no? Sa mamahaling mga gamot. Wala na po, no? So, ayun lamang po tulad na banggit natin kanina. Ayan, sorry. Meron pa palang konti. Yan. Increase academic ability. Ayan, para sa mga nag-aaral na katulad nyo. Ang masahe po ay nagpapatalino po. No, it increases the mental alertness of an individual. No, kasi tulad ng sinasabi po natin, marami po na ano na neutralize niya yung mga sistema ng katawan natin na nasa bingit po ng extremities kung minsan, no? And then nasa-satisfy niya po yung emotional need. Meron pa ako isang isi-share sa inyo na isang need ng tao, which is minsan hindi natin napapansin, no? 'Di ba kung kayo po ay nag-aral nung college nung ating, 'di ba, narinig niyo na siguro yung Maslow's hierarchy of needs. Okay?
Anong ibig sabihin ng Maslow's hierarchy of needs? 'Di ba? Yung gumawa si Ginoong Maslow ng pyramid at drawing po niya ano po yung basic na need ng tao, 'di ba? Yung mga basic need ng tao ay ano po, 'di ba? Yung pagkain, yung mga ganon, no? And then yung shelter, yung clothing, no? Tapos aangat po 'yan. Yung need for ang tawag nun, ano yung kasunod na level nun? From the physical, aakyat na dun sa emotional, hanggang sa yung pinaka-tip nun is yung aesthetic level, no? Yung satisfaction level ng tao. Na pag na-meet na po yun, yun na po yung kanyang uh, hierarchy of needs. Ngayon, ang isang bagay na napakahalaga, which I just discovered a while ago, a few years ago, is yung need for an individual need for touch. Okay, ulitin ko po, ang tao ay meron po siyang pangangailangan po ng dampi, pangangailangan po ng hipo, ang pangangailangan po ng himas even, no? Lahat po ng tao ay meron po palang ganong need, no? Kasi po nung sometime during the World War II, meron pong ginawang pagsasaliksik po yung mga scholars, meron po silang ginawang experiment, no? Yung dalawang kwarto na yan, dalawang silid na yan, ay yung isang silid, may mga babies na sila ay physically nurtured by their mothers. No, ibig sabihin nun, binibreastfeed sila, no, kinakalinga sila, kinakarga sila, no, nilalaro sila, yung ganon. So may mga constant physical contact yung baby at yung mga ina, yung mga nanay. And then doon naman sa kabilang room, nagkaroon po naman ng experiment. Ang experiment naman, sa experiment po na yon, ay talagang walang zero physical contact yung mga baby. No, ibig sabihin no, pag finifeed sila ginagamitan ng tongs, no, yung mga pang-ipit, no, yun yung ginaganon lang yung tubo na yun na may milk and then ganon, yun, no. Tapos kung kailangan mabihisan yung bata, gamitan ng tongs, yung ganon. Walang physical contact whatsoever. At alam niyo ang nangyari after a few years. Yun, malinaw po. Doon sa side A na nandun yung motherly affection and care, nag-survive yung mga bata. Lumaking malusog, matatalino, yung gano'n, no? So maganda yung kanilang maganda yung upbringing nila, maganda yung paglaki nila. Whereas doon sa kabilang side, sa room B naman, halos lahat at an early age ay namatay, no? Namatay. And then yung mga nag-survive na ilan-ilan ay lumaki silang mga problematic, socially sila, no? Parang social menace, ika nga. Sila ay naging sakit sa ulo ng lipunan. Okay? So, ang conclusion ng mga experts, ang laki daw ng bagay, which I fully agree, yung physical contact, yung power of touch, ika nga. No? Kaya tayo nagmamasahe, aywan ko lang ha, meron akong ibubulong na sekreto sa inyo. Sekreto lang po natin to. Ano po yun? Pansinin nyo po, no? Tanungin yung sarili nyo, ilang taon na po kayo? Ayan. Ngayon, tingnan nyo po yung inyong mga kabatchmates. Yung mga ito sa ano lang to ha, ito yung bias natin, no? Ako, yun yung bias ko sa pagmamasahe. Kaya minsan pagka mamaya may i-edit ko to eh. Baka lumabas. I-edit ko ito na pansinin mo yung mga nasa ibang uri ng gawain at our level, yung mga classmates natin, pag nagre-reunion tayo, di ba? Pansin mo, ba't mukhang tatanda na, no? Yun. Kasi yun nga, tayo mismo, habang nagmamasahe, natutugunan natin yung need for touch, no? Yun po yung nagagawa po ng pagmamasahe natin. Hindi lang po sa ating client kundi maging sa atin na nagmamasahe, no? Kaya yun, no? Ang benefit is two-way benefit, no? Benepisyo sa client natin, benepisyo din sa atin bilang mga massage therapist, no? So yun po yung nangyayari po diyan. Okay? So ayun po. Ang dami ko na ikwento. Okay. Oh, yun. Basta yun lang po ang masasabi natin na tunay nga po na napakaganda yung benepisyo ng pagmamasahe. Ako bilang massage therapist, ako hinihikayat ko kayo na kailangan nating alamin na maigi, aralin na maigi, internalize na mabuti yung mga benepisyo na yan, no, mga advantage na yan. Kasi when we speak to our clients, pag kausap natin yung client natin, madali natin sila ma-convince, no, na mag-return, maging return client. Okay? Yun po yun eh.
no? Pero yun nga, later on malalaman po ninyo ako pagka nagtuturo po ako, ang aking emphasize lagi is like kong idinidiin na sa massage industry, kung gusto mong maging fruitful, no? Yung iyong pagiging massage therapist or hindi ka naman probably talaga maging massage therapist but ikaw ay probably spa owner o spa operator, no? Ang mahalaga ay ang ating pagnanasa na makapagbibigay ng magandang serbisyo. Tama po ba 'yon? Maliban doon sa sinasabi po natin na knowledge is power, importante din po na talagang ma-actualize po natin yung ating nalalaman, no? Kaya balanse po 'yon. Alam na natin, halimbawa, ngayon pinag-aralan po natin yung benepisyo ng pagmamasahe, alam na po natin, no, yung kanyang physical benefit, no, kanyang psychological or psychological or miscellaneous benefit, no, yung mga effect na yon, no. Pag alam na natin yon, madali natin ma-convince yung client natin na bumalik, no? Madali natin sila ma-explain natin sa kanila na maigi ng gano'n, no? Kaya ayun, no. So sabi nga, knowledge is power. Yan. Yung kaalaman ay kapangyarihan. Yan po. Okay? So harinawa ay sa araw na ito na muli tulad ng sinabi natin kanina, mayroon na tayong kaunawaan kung ano ang pinagmulan po ng pagmamasahe, ang kanyang evolution mula noong nakaraang mga ilang libong taon hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa kapanahunan sa ilalim po ng Department of Health. And then napag-aralan din po natin yung kanyang physiological benefit, no, yung effect na yun sa ating client, and then maging yung kanyang psychological or miscellaneous effect sa ating client, no? So do you have any clarification or question? Meron ba kayong gustong linawin? Abby? Yes, si Angeline. Go ahead, Angeline. Ange? Go Hi, ahead. Sir Ben. Yes. Tanong lang po, kasi may client po kasi kami, halos daily nagpa-massage. Mm. Minsan nga, sa umaga, nagpa-massage siya, tapos pagkagabi, mga 11 p.m., magpa-massage na naman, halos araw-araw. Mm. Tanong ko lang po kung anong mangyayari sa katawan niya, Sir Ben. Hindi, isa lang muna ang dapat mo itanong eh. Anong mangyayari sa bulsa niya? Di ba? Pero Ano kung siya, ano sa kanya, parang may business din naman siya, kasi parang kaya niya. mayaman kasi Mm. yun na po. Mm. Okay. Okay. Ang isang term ko lang doon eh, yan yung tinatawag natin na massage addict. Meron Ah, may mga addict sa massage talaga, no? So, hindi ko lang alam kung ano yung dahilan, pero normally meron niyang mga emotional na mga pinagdaraanan at napansin at nakita lang nila na ang pinakamagandang solusyon para sa kanilang mga pinagdaraanan na yan ay yung masahe. Okay? Ayun. ah. Ayun. Tapos kasi pag start pa lang mga 5 minutes, makatulog agad. Tapos 2 hours siya nagpa-massage. Okay lang ba yun? At tulog sa Whole agad, body, whole body, opo. 2 hours. Wala bang effect din sa katawan niya, Sir Ben? Oh, wala naman. Pinagsabihan na namin. Oh, wala naman. Alam mo kung bakit. Kasi kung pagtulog na siya, hindi mo na mamasahiin. Hindi, joke lang. Tulog na eh. Humihilik na eh, no? Hindi, wag naman. Humihilik nga. Hindi ko kahit tinuturoan ganun na. Pag 2 hours, 2 hours talaga yan, ha? Hindi Apa, yung, kasi apa. napansin ko na rin yun eh. Nung minamasaya ko, pagka napansin ng therapist na medyo humihilik-hilik na ako, tumigil na rin yung kamay, no? Or isang kamay na lang gumagalaw. Kasi isang kamay nandun na sa cellphone, nag ano na siya, nagpi-Facebook na, nagti-TikTok na. Anyway, number one, tulad ng sinabi ko, NG, hindi po beneficial sa client ang araw-araw. Okay? Counterproductive po 'yan. Kasi po tulad ng sinasabi natin kanina, parang ano 'yan eh, pag-exercise 'yan eh. Yung pag tayo nag-weight training, pag nga nag-exercise tayo, kailangan mo na interval of rest. Okay? Okay. Ganun lang po yung ideal ha, ideal lang po 'yun. Pero kanya-kanya po naman na ano 'yan eh. Yung psyche ng tao, yung kanyang ano, iba-iba din po naman 'yan eh, no? May mga iba kahit nasagarin mong araw-araw, wala namang problema. Okay? Pero I'm speaking from the point of view ng bilang ano, yung sa general ano perspective na halos lahat naman kailangan talaga ng pahinga. Okay? So,
feeling ko lang baka hindi pa siya nagsawa doon sa hagod mo kaya ganun. Hindi, joke lang. Joke lang, ma'am. Joke lang. Sige po, Sir Pero Ben. it's also reflects na magaling yung masahe mo kasi talagang ayaw kang ayaw kang tawag nun? Ayaw kang tantanan, no? Talagang okay, sana all. Yan, natatawa si Desiree. Sana all. Okay. Sige po. So any other yun ba nasagot yung tanong mo, Opo, Angeline? thank you, Sir Bench. Okay, go ahead. Sige po. Opo. Salamat. Si what about si Eva? Eva Jane. Ayan, may tanong ka? Wala naman? Okay lang? Okay na tayo? Ayan. Okay. Gusto ko marinig si si May. May. May, are you there? Ayan. Sige si Des. Meron kang tanong, Des. Baka meron kang nasa isip mo na gusto mo i-clarify. Hi, Des. Sandali Unmute pala kita. Sorry. Yeah, go ahead. Yes, hello po, sir. Oh, yeah, go ahead. Bali, kasi iba ko meron po mga ibang client na dito everyday. Pero, di ba meron po mga contraindication? Kapag contraindication, hindi sila pwedeng everyday minamassage. Oo. Yeah. Des, medyo advanced ka kasi pag-usapan pa natin sa next sa sunod na araw yung mga contraindications, no? Anyway, ang idea lang naman doon is sundan lang natin yung guidelines ng DOH, no? Andito lang naman later on makikita natin po yung discussion natin on that. Uh, Dalawa yung uri ng ng contraindication, 'di ba? Meron tayong systematically contraindicated at meron tayong locally contraindicated. So we will be discussing on that later on. Kaya yeah, balansin lang natin po 'yon. Tulad ng sabi natin, parang nabanggit mo na may balanse po 'yan. Maraming benefit pero merong mga contraindications. No? So hindi po nangahulugan na dahil beneficial yung masahe, talagang dire-diretso na yan, no? Wala nang po yan. Meron po mga contraindications na sinasabi. So yun lang po yung tingnan natin later on. We will study on that later on para naman hindi tayo malagay sa maalanganin. Kasi ang delikado diyan, no? Ang delikado diyan, Des, kapag may license ka at may nangyari sa client mo, pwede kang ireklamo at pwede kang tanggalan ng license for negligence, no? So, ayun po, kaya mahalaga na alam natin ano ba yung mga contraindications. Kasi hindi porke gusto ng client pwedeng gawin, no? Tayo mas nakakaalam Kaya lang sa totoo lang tayo mga massage therapist tayo dapat nag-educate, no? Nakuha niyo po 'yon? Okay. Tayo nagtuturo sa kanila. Tayo ang nagbibigay sa kanila ng tamang ng tamang guidance kung ano yung gawin at hindi dapat gawin. Kaya huwag kayong mag-alala sa darating na mga buwan, no? Tatlong buwan pa na tayo magsasama, pag-usapan natin yung lahat ng pwede natin pag-usapan para makatitiyak tayo na kayo ay protektado at magagawa natin ng maayos at nararapat para sa ating mga clients. Okay? So, Des, advance ka ha? Advance ka. Sa susunod po na araw natin pag-usapan mga contraindications. Okay, so wala nang ibang tanong. Cherry, si Annalyn. Annalyn, parang nagtataas ka ng kamay. Ta-thumbs up lang. O si Annalyn, okay. Sige, si Virgie pala. Virgie, go ahead. Sandali. Virgie. Okay, sir. Good afternoon, classmates. Good afternoon, sir. Sir, tanong ko lang, meron kasi akong atletang kliyente. Regular ko siyang client. Hmm. Tapos po, pag hindi niya gustong mag-exercise, nagpapamassage siya. Parang alternative daw po. Alternate nung exercise niya. Is it possible na yung exercise mo, convert mo into massage? Kasi magsi-circulate din naman daw yung dugo niya doon and mag-work yung system niya doon. Ah, Nakikinig lang po ako. okay. Very good question. May point din siya, no? Kasi ano ba siya? Regular ba siya nagwe-weight training? Yes po, sir. Regular. O yun po yung kasi nangyayari. Tulad sinabi po natin, minsan kasi pagka anong tawag noon, strenuous yung workout,
talagang kailangan niya ng ma-relax, no? Kailangan niyang interval po niya na ma-relax po yung mga strained na mga muscles, no? Kaya ngayon sabi natin, hindi pa pwedeng dire-diretso ng bodybuilding or ano. Pero kung iba-ibang body parts, pwede niyang gawin 'yon. Pero yan, pag ang alternative niya ay masahe, sa akin perfect na perfect na alternative 'yon, no? So Kasi yeah, okay. like you said, like what he said, no? Ang sabi niya, blood circulation din naman 'yon. May point din po 'yon. Kaya lang kung ang goal niya sa buhay ay maging katulad ni Schwarzenegger, hindi mo na lalaki yung katawan niya kasi 'di ba, nandun sa spa. Yes Yun yung po. depende yun sa life goal ng tao. No, kung gusto niya naman na take life lang, easy life lang and then weight ng konti, bodybuilding ng konti and then massage, magandang alternative 'yon. It's a beautiful, Okay. beautiful, really beautiful alternative. Oh. At lalo niya mapagyaman yung hanap buhay ng mga massage therapist. Salamat po, Sir Benji. Okay, Virgie, salamat. Okay, thank you so much. Okay, so wala nang tanong. Are we good? Our time check is 1:05. Maraming maraming salamat sa inyong participation for today. Tomorrow, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. And, just ano lang po ha, post nyo lang ako pagka medyo sobrang bilis, no? Ayaw ko naman kasi mamaya, kung mabagal ako, baka lahat kayo antukin na po. At kung sobrang bilis ko naman, wala naman kayo maintindihan, wala na akong kausap, no? Mahirap po 'yon. O sige, last na lang na question, natin si Sheena. Sheena, go ahead. Sheena o Sheena? Sorry, hindi ko. Sheena po. Shen, sandali. Sir, Shen, go may ahead. tatanong lang po kasi hello? Rinig po niyo po ako? Hello? Nakamute ka pa rin. Yan, go ahead. Nakaan? Yan. Sheena, ano bang pronunciation mo? Ang question ko po, sir, Sheena po, Sheena. Sheena. Okay, Sheena. Okay, go. Opo. Ang question ko po, kasi syempre, part po kasi siya ng benefit ng circulatory system, yung pag-reduce ng heart and pulse rate. Okay. So, kapag ka po ba yung client ay, kunwari, ay hypertension, tapos meron ding heart problem, nag-take ba sila ng medicine dun sa heart nila? Pwede natin. Ah, that's a beautiful question. Ang ating ano lang dito is tomorrow parang katulad ni Des, ang pag-usapan natin yung contraindications kasi yung hypertension falls under the systematically contraindicated, no? So ibig sabihin nun, delikado po 'yon, no? Huwag tayong magmamasahe ng tao na at the time of the massage, during the massage session ay hypertensive. Ibig sabihin mataas yung kanyang blood pressure. Hindi po pwede po 'yon, no? Pero anyway, advanced question naman 'yan. I appreciate that. Pero tulad sa nabi ko po ay hindi po siya advisable, no? Pag ang client po natin ay hypertensive. Pag-usapan natin 'yan pagdating natin sa contraindication na topic. So, yan po. Maraming salamat, Sheena, sa iyong tanong. Yung sagot lang natin po ang hypertension kasi nasa level po ng contraindication yan. So, pag-usapan natin yan by tomorrow. Okay? Maraming salamat. Muli, God bless. Arigato gozaimasu. Yamatane.